Ibabahagi ko lang po yung naging karanasan ng tiyahing ko. Ang tiyahing ko po kasi ay naging kasambahay sa mahabang panahon. Dekada 80 pa lang ay nangangamuha na siya. Ang pamilya po kasi nila nanay ay mahirap lang. Marami silang magkakapatid at walang nakatapos sa kanila. Dahil sa murang edad ay sumasabak na sila sa trabaho. At ang laging plano ay ang makapunta ng Maynila upang doon makapagtrabaho. Kwento ng tiyahing ko, hindi na niya mabilang kung ilang pamilya na ba ang kanyang napuntahan para magsilbi bilang isang kasambahay. Pero mayroon siyang hindi makakalimutang pamilya na minsang napagsilbihan niya. Sabi pa ng tiyahing ko na si Tia Ami, nang unang araw siyang dumating sa bahay ng mga ito, ay may naramdaman na kaagad siyang kakaiba. Parang ang bigat umano ng kanyang pakiramdam na hindi niya naranasan sa iba niyang mga napuntahan. Nabigla na lang siyang kinabahan at hindi niya talaga alam kung bakit. At nang makausap niya yung babae na kanyang magiging amo, ay hindi umano ito makatingin sa kanya ng diretso. At saglit lang daw siyang kinausap nito. Nung araw ding iyon ay inumpisa na niyang maglinis ng buong kabahayan at lagi siyang napapalingon sa kanyang likuran. Dahil pakiramdam niya ay parang mayroong nagmamasid at nakatingin. Ngunit kapag kanya naman iyong lilingunin, ay wala naman siyang nakikita. At napagod talaga siya sa paglilinis, na para bang napakaraming taon nang hindi nakatikim ng linis ang bahay nilang iyon. At dahil all around ang kanyang trabaho doon, ay huminto siyang sandali sa ginagawa upang magluto naman ng kanilang makakain sa tanghalian. Ngunit nang yayain na niya ang mga ito pagkatapos niyang makapagluto, ay hindi namang kumain isa man sa kanila. Kung kaya, mag-isa lang siyang kumain doon sa kusina. Nung puntong iyon ay medyo nawiwirtuhan na talaga siya sa mag-anak na iyon. Pagkatapos niyang kumain ay nagpahinga na muna siyang sandali at saka pinagpatuloy ang ginagawang paglilinis. 2 palapag ang bahay, ngunit sinabihan siya ng kanyang among babae na tanging sa ibaba lang ang dapat niyang alalahanin at wag na raw siyang aakyat pa doon sa itaas, pagkat sila na umano ang bahala sa kani-kanilang mga kwarto. Nang maggagabi na, ay nagpasya siyang magpahinga sa kanyang kwarto. Hindi na siya nagluto pagkat marami pa ang natira noong tanghali. Habang nakaupo sa kanyang higaan sa silid, ay bigla na lang niyang narinig yung mga aso na nagkaingay, na kalaunan ay nauwi na iyon sa pag-alulong. Kung kaya kinilabutan siya. Hindi niya tiyak kung nasaan ang mga asong iyon, pero nasisiguro niyang hindi iyon alaga ng kanyang mga amo, pagkat wala naman siyang nakitang aso doon.
Sa kanilang probinsya, kapag umaalulong ang aso, ay nagbabadya iyon ng hindi maganda. Maaaring may nararamdaman sila o kaya naman ay nakikita. Kaya, nakaramdam umano siya ng matinding takot. Nang humupa ang mga aso, ay doon pa lang siya nagpasyang lumabas na ng kanyang silid upang kumain. At kasalukuyan na niyang binabay pa yung pasilyo papunta sa kusina nang makarinig siya ng tila ba mayroong humahangos. Kaya naging maingat siya at nagdahan-dahan. Nagtaka siya kung ano yung tunog na iyon. At nang siya ay sumilip, ay nakita niya ang isang tao na naroon sa may kusina na nakatalikod at tila mayroon itong pinagkakaabalahan na parang mayroon itong nilalantakan. Ngunit napansin niya kaagad yung makapal na buhok nitong buwaghag at nagtatayuan. At wala rin itong anumang suot na damit. Dahil doon, ay hindi na nagtuloy pa ang tiyahin ko. At nagmamadaling bumalik sa kanyang silid upang kunin ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang mga damit at ilang mga gamit. Pagkadampot niya ng kanyang bag, ay agad na siyang lumabas ng kwarto at mabilis na tinungo ang daan palabas. Sobrang kaba ang kanyang naramdaman noong mga sandaling iyon. Nasabi pa ng tiyahin ko ay nararamdaman niyang siya ay nanginginig. Kwento pa niya, hindi siya dumaan doon sa harapan pagkat natakot siya na baka mamalayan siya ng mga ito. Natatandaan niya kasi na nang siya ay dumating at pagbuksan ay lumikha iyon ng ingay dahil kalawangin na yung bakal na gate, kung kaya gumagawa iyon ng malakas na tunog. Kaya inakyat niya yung bakod na hindi naman siya nahirapan dahil sa mayroon doong plant box na siya niyang ginawang tuntungan. Paglalarawan pa ng tiyahin ko, makapigil hininga umano yung pagtakas niyang iyon. Napakiramdam niya ay iyon na lang talaga ang natatangi niyang pagkakataon para maisalba ang kanyang buhay. Na nakarating daw siya sa terminal na iisa lang ang suot niyang tsinelas dahil sa naiwan niya ito dahil sa pagmamadali. Nangyari po ito taong 1997. Bagong sama po kami noon at nagsisimula pa lang sa buhay pagpapamilya. Nang magtapat po kasi siya sa akin na siya ay nagdadalang tao na, ay agad ako nagdesisyon na bumukod na kami. Sa paghahanap po namin ng mauupahan, ay napadpad po kami sa isa sa pinakamataong lugar sa Metro Manila. Kung kaya nga, hindi ko talaga lubos akalain na makakaranas kami ng ganong uri ng kababalagan. Dahil ang buong akala ko ay sa mga liblib lamang na lugar nagaganap ang mga ganitong uri ng pangyayari. Yung inupahan namin noon ay isa lamang kwarto
pumayag na rin ang misis ko. Total, ay dalawa lang naman kami. At di hamak na mas mura kaysa uupa talaga kami ng isang buong bahay. At sa lugar na iyon, kadalasan ay kwarto lang talaga ang mga bakante. Pareho po kami noon na nagtatrabaho sa pabrika. Pero nang lumalaki ng kanyang tiyan, ay pinatigil ko na muna siya. Naisip ko kasing hindi iyon makakabuti para sa kanya at sa aming magiging anak. Idagdag pa, na panganay pa naman namin iyon. Minsan, nang wala akong pasok, ay niyaya ako ni Charmaine na mamili. Hilig niya po kasi talaga iyon, kung kaya pinagbigyan ko siya. Ayaw ko pa nga sana kasi ang balak ko ay ang magpahinga lang nung araw na iyon. At naisip ko rin na baka mapagod siya. Pero ayaw niya talagang paawan at pinipilit niya talaga ako. Kung kaya, wala na rin akong nagawa pa, kundi ang pagbigyan nito. Nang nasa palengke na kami at habang abalang asawa ko na pumipili, ay may tumabi sa aming isang babae. Hindi pa naman ito masyadong matanda. Ang tansya ko ay mga 60 pa lang mahigit ang edad nito. Noong una ay nakatingin lang ito sa asawa ko, na naisip ko marahil ay hinihintay lang niyang makatapos si Charmaine at siya naman ang mamimili. Kaya baliwala naman sa akin iyon. Ako naman ay tumingin-tingin din ng iba pang mga nakadisplay doon para hindi ako mainip. Dahil matagal talagang mamili ang asawa ko at magaling ding tumawad. Maya-maya ay narinig ko na lang na nag-uusap na sila ng babae. Di ko naman ikinabahala iyon dahil kaswal lang naman silang nag-uusap. Medyo natuwa pa nga ako dahil pareho silang masaya. Nang tapos nang bumili ang asawa ko, ay umalis na rin yung babae. Kaya medyo nagtaka ako kung bakit hindi na ito namili. Ang buong akala ko kasi ay bibili din siya. Kaya habang papalayo kami ng asawa ko, ay napalingon ako doon sa babae. At nakita kong nakatitig ito kay Charmaine, na nang kanya akong mapansin, ay agad din niya yung binawi at tumalikod na rin na naglakad sa kabilang direksyon. Nung mga sandaling iyon ay hindi ko pa rin binigyan ng anumang kahulugan. Naisip kong marahil ay naaliw lang talaga siya sa asawa ko. At baka may anak itong namimiss pagkat hindi niya kasama. At maaring nakita niya iyon sa misis ko. Nang malayo na kami sa pamilihan, ay bigla akong kinabahan na hindi ko alam kung bakit. Basta bigla ko na lang naramdaman iyon. At bigla akong may napansin. Parang nakita ko yung suot na damit ng matandang babae na biglang dumaan sa sulok ng aking mata. Nanahagip ko talaga iyon. Pero nang sundan ko ng tingin ay wala naman. Na parang bigla lang iyong nawala. Nagulat pa nga ako nang bigla akong tanungin ng asawa ko kung ano daw iyon. Nakita niya siguro akong biglang natigilan at napaisip ng malalim. Mabilis naman akong sumagot at sinabi ko na lang na wala. Kinagabihan, nang kasalukuyan na kaming nakahiga sa kwarto ni Charmaine,
ay bigla na lang nagkahulan yung mga aso sa paligid. Bigla na lang nagkaingay ang mga ito. Pero hindi ko iyon masyadong ipinagtaka dahil madalas naman iyong mangyari. Pero ang hindi ko alam ay iyon na pala ang pasimula nung mararanasan naming mag-asawa. Mabilis akong nakatulog nung gabing iyon dahil sa hindi ako masyadong nakapagpahinga nung araw dahil nga sa namili kami. Pero habang natutulog ay nararamdaman ko yung aking asawa na panay ang galaw nito. Pero hindi ko siya pinansin dahil nga sa inaantok ako. At ang akala ko ay normal lang ang lahat ng iyon. Hanggang sa bigla na lang akong nagulat at naalimpungatan nang marinig ko yung malakas na sigaw ng asawa ko. Napaupo ako at nakita kong nakabukas na yung pinto ng aming kwarto. Lumabas ako at may nakita akong tumatakbo doon sa iskinita namin. Nang unang pumasok sa isip ko ay iyon marahil ang pumasok sa aming kwarto. Sinigawan ko iyon habang hinahabol. May mga 10 di pa siguro o higit pa ang layo niya sa akin. Bigla iyong lumiko. Kitang-kita ko na kumaliwa siya at naisip kong mahuhuli ko siya. Pagkat alam kong walang ibang daanan doon, sarado iyon at pader na ng isang bahay ang tinutumbok. Pero bigla akong nagtaka nang walang naroon. Biglang nawala yung hinahabol ko at ang sumalubong sa akin ay isang pusa nung ako ay pumasok. Pagbalik ko ay nagsumbong sa akin si Charmaine na bagaman kakaiba ang mukha nung nakita niya at nakakatakot, ay parang namumukhaan niya umano iyon. Malakas ang kutob niya na iyon yung matandang babae na nakausap niya sa pamilyan. Kwento pa niya, hinawakan pala nung matanda ang kanyang tiyan na parang hindi daw talaga ito nakatiis, na hindi na kontento sa basta pakikipag-usap lang sa kanya. Dinugo ang asawa ko ng pagkakataon na iyon at nang magpatingin kami sa doktor ay wala na ang bata. Nakunan ang asawa ko. Nawala po ang panganay naming anak. Iyan lang po, Sir PB, ang kwentong nais kong ibahagi. Isang mabait na karanasan naming mag-asawa sa kamay ng isang aswang. May ibabahagi lang po sana akong kwento tungkol sa naging karanasan ng nanay ko. Ipinanganak at lumaki po sa probinsya ang nanay ko. Kung kaya, hindi na bagong bagay para sa kanya ang ukol sa mga kababalagan at aswang. At maikinuwento siya sa amin noong kami ay mga bata pa. Ayon kay nanay, naiwan sila noon ng kanyang nakababatang kapatid sa bahay dahil nagtrabaho sa bukid ang kanilang mga magulang. Nang mga mag-aalas 11 na ay nagpasya na siyang magsaing, ngunit nalaman niyang wala na pala silang tubig sa banga. Kung kaya, dinampot niya ang mga galon
upang mag-igib. Iniwan niya ang kanyang kapatid na nooy naglalaro doon sa kanilang bakuran. Pagbalik niya mula sa pag-iigib, ay napansin niyang wala na ang kanyang kapatid. Naisip naman niyang baka pumasok lang ito sa kanilang bahay at doon naman naisipang maglaro. Kaya matapos niyang maisalin ng tubig sa banga, bago siya bumalik sa balon upang sumalok na muli, ay sinilip niya muna sa kanilang silid ang kanyang kapatid. Ngunit hindi niya ito nakita. Inikot niya ang buo nilang bahay, pero hindi niya talaga ito nasumpungan. Kung kaya, medyo kinabahan na siya. Pinuntahan niya rin yung likod bahay nila at nagpakasakaling naroon ang kanyang kapatid. Ngunit wala talaga. Kaya umiiyak siyang bumalik sa kanilang bahay na tinatalo pa ng lakas ng pagkalabog ng kanyang dibdib yung kanyang mga pag-ibig. At sa kanyang labis na pag-aalala ay hindi na niya nagawa pang magsaing at kumain. Sa halip ay nagdesisyon na lamang siyang puntahan ang kanilang mga magulang na nasa bukid. At nang dumating siya doon ay takang-taka sila kung bakit siya naroon. At agad na hinanap ang kanyang kapatid na nagtanong kung bakit hindi niya raw ito kasama. Matagal bago siya nakasagot, pagkat nangibabaw na kagad sa kanya ang takot. At panay na ang kanyang pagtangis. Makailang ulit siya tinanong ng kanilang mga magulang at pansinan niya ang galit sa kanilang tinig. Kung kaya, sa garalgal na boses ay sinabi na niya sa kanila ang totoo. Hindi pa sila halos makapaniwala sa kanyang mga ipinagtapat. Nagmamadali silang umuwi at hinanap ang nawawala niyang kapatid. Humingi sila ng tulong sa kanilang mga kaanak at kaibigan upang maghanap. Pero bigo silang lahat na makita ito. Hanggang sa inabutan na sila ng dilim sa daan. Dahil nga sa patuloy nilang paghahanap sa nawawalang kapatid ni nanay. Halos mabaliw umano ang kanilang ina noong mga sandaling iyon. At patuloy itong umiiyak. Hanggang sa nagpasya silang ipagpatuloy na lamang ang paghahanap sa kinabukasan. Kung kaya, tahimik lang sila at bagsak ang mga balikat na nagsiuwi sa kanilang bahay. Pero naging mapilit ang kanilang ina at sinabi nitong sila daw ay magpunta sa bahay ang kanyang tiyuhin na si Mandoy Kopyo at hingin ang tulong nito. At dahil gabi na, ay ang tatay na lang nila nanay ang nagpunta. Nanghiram ito ng kabayo sa kanyang pinsan at sinundo si Mandoy Kopyo. Nang dumating sila sa bahay, ay agad na humingi ang matanda ng itlog at isang mangkok. Matapos na bumikas, ay kanya iyong biniyak at ipinuhos. Napabulalas ito at sinabing sila daw ay magmadali na. Na kanya pang hinila sa kamay ang tatay ni nanay. At sakay ng kanilang kabayo ay agad silang umalis. Naiwan sila nanay na nagtataka at walang kaalam-alam kung saan magpupunta ang mga ito. Nang sila na lang ang nasa bahay, ay nilapitan ni nanay ang kanyang ina at humingi siya ng tawad dito. Sinabi niyang hindi niya alam na ganon ang mangyayari. Ngunit nanatili lamang na tahimik ang kanilang ina. Wala siyang narinig na kahit isa mang pataga na namutawi sa mga labi nito.
Kaya nagpunta na lamang siya sa kanyang kwarto at doon ay nanalangin. Hiniling niya na sana ay nasa ligtas na kalagayan at matagpuan na ang kanyang nakababatang kapatid. Patuloy din siyang umiyak hanggang sa makatulugan na niya iyon. Nang mga mag-aalas 4 na ng umaga, ay bigla na lamang nagising si nanay dahil sa mga ingay na kanyang narinig. Bumangon siya at agad na lumabas ng kanilang silid. At halos mapatalon umano siya sa sobrang tuwa nang makita niya ang kanyang nakababatang kapatid at maayos ito. Ngunit kapansin-pansin na mugto ang kanyang mga mata. Kaya naisip niyang marahil ay panay din ang pag-iyak nito. Niyakap ni nanay ng mahigpit ang kanyang kapatid at hinagkan sa ulo. Wala siyang mapagsidlan ng kanyang lubos na kasiyahan. At napatingala pa siya, sabay nagpasalamat pagkat dininig ang kanyang panalangin. Habang naroon ay naririnig naman niyang nagkukwentuhan ang kanilang mga magulang at tiyuhin ng kanilang ina na si Mandoy Copio. Nakita pala nito sa pamamagitan ng itlog na kanyang binasag na nasa panganib ang kanyang kapatid. Buti na nga lamang daw at may kabayo sila. Kung hindi, malamang na hindi na nila ito inabutan pang buhay. Pagkat kinuha pala ito ng isang aswang at naabutan pa nilang nagsasagwa ng ritual bago kainin ang kapatid ni nanay. Pagkukwento pa ng tatay ni nanay, kung hindi nakatalon sa bintana yung aswang, ay siguradong napatay nila iyon. Pagtitiyak naman ni Mandoy Copio, magpapagala-gala na lamang iyon at hindi na makababalik pa sa kanyang bahay pagkat ikamamatay niya kapag siya ay bumalik dahil tinadtad niya iyon ng orasyon at pangontra. At yan lang po, Sir PB, ang nais kong ibahagi sa inyo. Nasabi ng nanay ko ay totoo po talaga ang mga aswang dahil na rin sa naging karanasan ng kanilang mag-anak noon. Ang ikukwento ko po ay karanasan ng mga kapatid ng nanay ko doon sa kanilang probinsya. Nangyari po ito noong mga binata pa sila. Naganap umano ang nakakakilabot nilang karanasan sa isang piyestahan. Dumayo kasi silang magkakapatid kasama na ang ilan nilang mga pinsan. May mga napapabalita na umano noon doon sa kanila na pinamumugaran umano ng mga aswang ang lugar na kanilang pupuntahan. Pero nagtuloy pa rin sila dahil marami po talaga ang nakikipiesta sa lugar na iyon dahil magarbo kung kanila itong idaos. At hindi naman po kasi lahat ng taga roon ay mga aswang. Sabi ng isang tiyuhin ko, marahil ay may nakahalo lang talaga na ilang pamilyang aswang sa bayan na iyon. Kwento niya, hapon na nang sila ay magpunta doon. At natuwa daw talaga sila pagkat napakaraming pagkain. Bukod doon, ay marami din umanong mga nagkagandahang mga kadalagahan. Nakikain sila at nakiinom dahil marami ang nagyayaya sa kani-kanilang tahanan. Ngunit maingat naman daw sila dahil na rin sa pagpapayo ng kanilang mga magulang. Pero ang plano talaga nila ay ang dumalo sa sayawan kinagabihan, kung kaya naghintay pa sila.
At nang sumapit na yung takdang oras para sa sayawan, ay lalo daw naging mas kapanapanabik ang lahat. Napansin din nilang marami ang mga nagsisidatingan upang makisayaw. Kung kaya, nakipagsayawan lang din naman sila hanggang sa nagkaroon ng komosyon. Dahil may isang grupo ng mga kalalakihan doon ang biglang nagkatipon-tipon at kanilang pinalibutan ang isang pinsa nila. Ang inirereklamo ng lalaki ay nabangga daw nito ang kanyang nobya at hindi man lamang humingi ng dispensa. Ngunit mariin namang itinanggi iyon ng kanilang pinsan at sinabing wala naman siyang nababangga. Kung kaya, naisip nilang marahil ay kinukursunada lamang sila ng mga ito na gumagawa lamang ng dahilan. At upang matapos na ay hindi na lang nila pinatulan at sila na lang ang humingi ng dispensa para sa kanilang pinsan at sinabing hindi naman iyon sinasadya at umiwas na sila. Pero dahil sa nangyaring iyon ay kinutuban sila ng hindi maganda. Naisip kasi nilang baka magtawag pa ang mga iyon at sila ay tambangan. Kung kaya, nagpasya na lang sila na umuwi na. Bagaman ayaw pa sana nila pagkat nagkakasarapan pa sana sa sayawan. Kaya lang, baka naman mapahamak lang sila. Nang lumabas na sila mula sa sayawan, ay medyo nagmadali pa nga sila para maiwasan yung kabilang grupo. Ngunit nakabukas na ang kanilang mga palisong at nakahanda na rin sila sa anumang pwedeng mangyari. Pagkat naisip nilang sila ay lalaban na lang kapag nagkagipitan na. Ngunit ikinagulat talaga nila ang sunod na nangyari. Pagkat mga kalalakihang nagtataglay ng mga mababalasik na muka ang umarang sa kanilang daraanan at malinaw sa kanila kung ano ang mga ito. Bagaman may pagbabago sa kanilang mga muka, ay sigurado silang iyon yung mga nakasagutan nila sa sayawan. At doon nila na lamang aswang pala ang mga ito. Kung kaya, hindi na sila nagkaroon pa ng lakas ng loob na gamitin ang mga palisong na nakabukas na. Sa halip, ay nag-uunahan silang tumakbo pabalik. Pagkat bagaman noon pa nila naririnig ang tungkol sa mga aswang, ay iyon pa lang ang unang pagkakataon na makakita sila ng harapan. At nangibabaw na kaagad sa kanila ang takot. Ngunit nang marating na nila ang sayawan, ay medyo kumalma na rin sila at napanatag. Pagkat marami ng tao ang naroon. At alam nilang kahit paano ay hindi na maglalakas loob ang mga iyon na sila ay sundan pa. Pagkat mabibisto na sila. Pero nagulat na lamang sila nang biglang may dumating doon na mga aso at baboy. Na yung isang baboy ay may suot pang rilo at nakahikaw ang lahat ng mga ito. Pagkat usong-uso noong mga panahong iyon ang hikaw sa mga kabinataan, na nawala yata sa isip nila ang tungkol sa mga bagay na kanilang suot noong mga sandaling iyon. At isa sa mga naroon na kaagad nakakita ay sumigaw ng aswang, na nang makita ng iba pa ang mga nasabing aswang na iyon na nagpanggap lamang bilang mga hayop, ay nagsitakbuhan na rin sila. Kaya nagkagulo bigla sa sayawan. At dahil sa malakas na sigaw na iyon ng babae, ay mabilis na ring tumakas ang mga aswang.
Kinabukasan nang naroon na sila sa kanilang barangay, ay wala silang ibang pinag-usapan kundi ang tungkol sa nangyari nung gabing nagdaan. At kumalat ang usap-usapan tungkol sa pangyayaring iyon. At dahil sa kanilang mga suot ay natukoy kung sino ang angkan ng mga aswang doon sa kanilang lugar. Na yung nakasuot pa lang iyon ng relo ay anak ng kapitan doon sa kanilang barangay. At mga pinsan naman ito ang kanyang kasama. Kalaunan dahil sa kahihiyan, dulot ng pagkakabisto sa maitim na lihim ng kanilang angkan, ay napilitang umalis ang mga ito at ng ibang bayan. At yan po, Sir PB, ang kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo. Sana po ay inyong mapili. Pagkatotoo pong nangyari ito sa probinsya nila nanay. Kaya nga po naniniwala talaga ako sa mga aswang. Sumulat po ako pagkat gusto ko lang rin sanang ibahagi sa inyo yung kababalagang naranasan ko noon. Dahil po sa hirap ng buhay doon sa aming probinsya, kung kaya nagpasya ang aming mga magulang na lumipat kami ng tirahan at magbakasakali sa ibang bayan. Natatandaan kong ibinenta nilang lahat ng mga alaga naming hayop noon para may magamit kami sa panibagong pagsisimula. Nilisan namin yung aming lugar at sa unang pagkakataon ay nakasakay ako ng barko. Hindi ko na lang po babanggitin yung mismong dako kung saan kami noon lumipat. Pero hindi ito nalalayo sa aming probinsya. Wala ring gaanong kabahayan at malayo din kami sa bayan. Pero ito po ay sakop na ng Luzon. Nang mga unang araw namin ay maayos naman ang lahat at walang kakaiba. Lumilipas lang ang bawat naming araw ng normal. 3 na kami noon na magkakapatid at ako po ang panganay. Ang tatay namin ay laging umaalis halos araw-araw at naghahanap ng mapapasukan. At madalas ay gabi na ito dumarating sa amin. Ang bahay na tinitirahan namin noon ay maliit lang. Dati na iyong nakatayo doon sa loteng napili ng mga magulang namin. Bali ang may-ari nito ay kamag-anak ng kakilala ni tatay doon sa aming probinsya. Ang nanay naman namin noong mga panahong iyon ay ginawa niyang abala ang kanyang sarili sa pagtatanim ng mga gulay sa likuran ng bahay namin, habang kami naman ay tumutulong din sa kanya. Nung pagkakataon na iyon ay tumigil na muna kami sa pag-aaral. Medyo hirap pa kaming managalog noong mga panahong iyon, kaya isa din yon sa dahilan kung bakit nag-alangan kaming pumasok na kagad. Nagumpisa yung mga hindi pangkaraniwang pangyayari doon sa bago naming nilipatan. Nang isang gabi ay makakita ako ng aninong dumaan mismo sa bintana namin. Kaagad talaga akong napalingon nung sandaling iyon.
Ang buong akala ko ay tatay na namin ang dumating. At nasabi ko pa ngang napaaga yata siya ng uwi. Pero ilang minuto na ang lumipas ay wala namang kumatok sa aming pinto. Hindi ko rin narinig ang boses ni tatay. Kaya nagtaka ako kung sino yung biglang dumaan na iyon sa may pintana. Dahil hindi naman po daanan yung sa amin. At bibihira talaga ang magpupunta doon. Maliban na lang kung talagang may pakay sa amin. Kaso nung mga panahong iyon naman ay wala pa kaming gaanong kakilala doon. Kahit ang mga magulang namin. Kung kaya, wala talagang nagpupunta doon sa amin. Dahil sa nangyaring iyon ay medyo nakaramdam ako ng takot. Dahil hindi ako maaaring magkamali. Mayroon talaga akong nakitang anino na dumaan. Maya-maya ay narinig kong nagyaya ng kumain si nanay. Sinabi niyang mauna na kami. Pagkat sigurado daw na gagabi na naman nang uwi ang tatay namin. Kaya tumayo ako at inihanda na ang aming hapagkainan. Naroon na rin sa kusina si nanay noon at nagsasandok na ng kanin at ulam. Nakita kong pumwesto na rin sa gilid ng aming mesa ang dalawa kong kapatid. Pagkakuha ko ng mga pinggan sa lagayan, ay akin na sana iyong ilalagay sa mesa. Nang magulat talaga ako at biglang natigilan. Dahil may nakita akong anino na nakatayo sa likuran ng isa kong kapatid. Isa iyong itim na figura na nasa kanyang likuran. Hindi ko na alam kung ano pa yung sunod na nangyari. Sabi ng nanay ko, ay bigla daw akong nawalan ng malay. At nang magising ako, ay naroon na ako sa aming maliit at masikip na kwarto. Dumating na rin ang tatay ko nung sandaling iyon at kasalukuyan daw na kumakain. Nang igala ko ang aking paningin, ay nakita kong naroon din ang dalawa kong kapatid na nakaupo sa kabilang gilid ko. Kita ko yung pag-aalala sa kanilang mga mukha. Pero ang hindi nila alam ay nag-aalala din ako para sa kanila. Ang daming tanong noon sa isipan ko. Kung ano ba yung aking nakitang iyon. Pilit inaalam ni nanay sa akin kung ano raw ang aking nararamdaman at kung may nais ba raw akong sabihin sa kanila na maaaring may kinalaman sa biglaan kong pagkahimatay. Gusto ko na sana talagang sabihin noon sa kanila yung nakita ko. Kaso, ako mismo ay hindi ko kayang ipaliwanag kung ano iyon. Na ako mismo, nung mga oras na iyon, ay may pag-aalinlangan kung totoo nga ba yung aking nakita. Na para bang hindi ko pa iyon lubos na mapaniwalaan. Dahil nga sa noon ko lang iyon naranasan. Noon lang talaga ako nakakita ng ganon. Kaya mas pinili ko na lang na wag iyong sabihin. Sinabi ko na lang kay nanay na hindi ko rin alam kung bakit ako bigla na lang hinimatay. Kaya sabi ni nanay, ipapa-check up na lang daw nila ako kapag may sapat na kaming pera. Yung pangyayaring iyon ay muli pang naulit nang minsang kami lang tatlong magkakapatid ang nasa bahay. Nung mga oras na yun kasi ay tumanggap si nanay ng paglalabada
para makatulong kay tatay. Nakasalukuyan namang naka-extra noon sa construction bilang isang laborer. At ang sabi ni nanay, didiretso siya ng palengke upang mamili ng mga pangangailangan namin doon sa bahay. Nang mga alas 5 pasado na ay hindi pa rin dumarating si nanay. Kaya naisip kong magsaing na. At habang nagpapatingas ako ng apoy, ay kasalukuyan namang noong nasa may pinakasala ng bahay namin yung dalawa kong kapatid at naglalaro ng lupa. Hindi kasi sementado ang pinakasaig noon. Nang bigla na lang sumigaw ng ubod lakas ang isa kong kapatid. Kung kaya, nagmamadali kong pinuntahan sila. At nakita ko yung bunso naming kapatid na naglulupasay sa lupa na parang mayroong humihila sa kanya. Tumakbo ako at agad ko siyang hinawakan sa paa. Tumulong na rin yung isa kong kapatid at pilit naming hinila yung bunso naming kapatid. At doon pa lang natigil ang lahat. Grabing takot yung naramdaman namin. Naluha talaga ako dahil sa matinding takot noon, habang yung dalawa kong kapatid naman ay humahagulgol na sa kakaiyak. Isinara kong mabuti ang aming pinto at isinama sila doon sa aming lutuan sa tabi ko. Makaraan ang halos 2 oras ay dumating na rin si nanay at agad kaming nagsumbong sa kanya. Alalang-alala ang nanay namin dahil sa kanyang mga nalaman. Pero nung una ay medyo nag-alangan pa siya at hirap na paniwalaan ang mga sinabi namin. Simula noon ay hindi na muna muling tumanggap si nanay ng mga labahin. Natakot kasi siya na baka ano pa ang mangyari sa amin kung kanya kaming iiwan. Nung mga huling araw pa naman noon ay nag-i-stay in na si tatay sa kanilang barracks para makatipid na rin sa pamasahe at para hindi na rin siya masyadong mapagod sa pagpaparoon at parito sa kanyang trabaho. Dahil sa kabilang bayan pa yung kanyang pinagtatrabahuan. Ngunit kahit na naroon na si nanay at kasama namin, ay hindi tumigil yung mga kababalaghang bumabalot doon sa lugar. Hindi tumigil yung ginawang panggagambala sa amin. Isang gabi, habang naghuhugas si nanay ng aming pinagkainan, ay may napansin naman akong isang pusa na biglang sumampa sa pasamano ng bintana. Ikinagulat ko iyon pagkat noon ko lang nakita yung pusang iyon. At kinilabutan talaga ako dahil sa iyon ay itim na itim at may kalakihan rin. Kaya akin iyong binugaw at itinaboy. Nang wala na doon ang pusa ay isinara ko na yung bintana. Nang kasalukuyan na kaming natutulog ay bigla akong napadilat nang may maramdaman akong nasa aming bubungan. Dahan-dahan iyong kumikilos na sa aking palagay ay para iyong gumagapang. Hindi ako umimik at nanatili lang akong nakahiga. Akin iyong pinakiramdaman pang mabuti at nasiguro kong mayroon ngang naroon. Sinilip ko ang aking mga kapatid at nakita kong mahimbing nang natutulog ang mga ito. Maya-maya ay narinig kong umiingit ang bunso naming kapatid na nang muli kong silipin ay panay ang pihit nito na para bang hindi mapakali. Tila ba init na init ito
na hindi ko maintindihan talaga kung ano ang kanyang pinoproblema. At di nagtagal ay nakarinig naman ako ng tunog na parang lumalagitik. At medyo bago sa aking pandinig iyon. At napatingin ako sa itaas pagkat doon nang gagaling yung tunog. Hanggang sa bigla na lang may kumintab. Kaya lalo ko pang itinuon ang aking paningin doon. Pagkat nagtaka ako sa kung ano yung bagay na iyon. At nakita ko na para iyong isang hibla na manipis. At dahan-dahan iyong bumababa na nakatapat iyon sa bunso naming kapatid. Dahil doon ay talagang kinilabutan ako. Kaya napasigaw ako ng malakas at tinawag ko si nanay. At narinig kong may kumalampag sa aming bubungan. Nakasunod noon ay isang malakas na yabag naman ang aking narinig. Mabilis akong nagpunta malapit sa dingding at sinilip ko iyon. Doon sa may siwang. Na ang tanging nakita ko na lang ay yung likod ng isang tao na mabilis nang kumikilos papalayo. Pagtingin kong muli dun sa itaas ay wala na yung makintab na hibla. Pagpasok ni nanay ay sinabi ko kaagad na may tao akong nakita at inilarawan ko pa iyon sa kanya na medyo kubain. Nang gabing iyon ay doon na natulog sa tabi namin si nanay. Ako naman ay halos hindi na nakatulog pa dahil sa matinding takot. Nag-alala ako na baka muli iyong bumalik. Nang minsang nasa bahay si tatay ay narinig kong nag-usap sila ni nanay tungkol sa mga nangyayaring kababalagan doon sa aming bahay. Narinig ko pa nga na binabalak na naman nilang kami ay muling lumipat pagkat wala silang alam na paraan para labanan o di kaya'y pigilan yung mga nangyayaring iyon. Nang pinakamagandang solusyon umano ay ang lisanin na lamang ang lugar na iyon. Pero ang malaking problema namin ay ang pera. Wala namang kakilala si tatay doon na maaari niyang kausapin upang agad na mabili yung aming lote. Nang sa ganon ay may magamit kami sa gagawin naming paglipat. At nagulantang talaga kaming lahat nang mamatay ang bunso naming kapatid. Kami lang noon nila nanay sa bahay na mangyari iyon at wala si tatay. Natatandaan kong katatapos lang namin noon kumain ng tanghalian. Sinabihan kami noon ni nanay na matulog at wag na munang maglaro pagkat tirik na tirik ang araw. Pasado 12:00 ng mga oras na iyon. Tandang-tanda ko na nasa tabi ko ang dalawa kong kapatid at nahigang kasama ko. Pero makaraan ang mahigit 1 oras ay bigla akong naalimpungatan nang marinig ang malakas na sigaw ni nanay at sinasabing nawawala umano ang bunso naming kapatid. Nagtulong-tulong kaming hanapin ito, ngunit di ko kaming makita. Habang naghahanap kami, ay sinabi ng isa kong kapatid na bumangon daw silang dalawa upang maglaro sa harapan ng bahay namin. Nang makita nilang ako ay nakatulog na. Pasimple daw silang tumakas at lumabas ng silid. Nagulat na nga lang daw siya nang habang naglalaro ay sitahin siya ni nanay at hanapin sa kanya ang bunso naming kapatid. Nasabi niya ay naglalaro lang kanina na kasama niya.
At hindi niya namalayang wala na pala ito kung hindi pa siya tinanong ni nanay. Ilang oras din kaming naghanap pero hindi talaga namin ito nakita. Ngunit pag uwi namin ay nakapagtatakang naroon lamang ito na nakahiga sa mahabang upuan na nang aming lapitan ay talagang nagimbal kami pagkat wala na itong buhay. Takang-taka talaga kami kung paanong nangyari iyon. Maliit lang ang bahay namin para hindi namin ito makita. At bakit ito biglang namatay? Na wala kaming nakitang anumang bakas na siyang maaaring dahilan ng pagkamatay nito. Nung mga oras na iyon ay wala talaga kaming kaalam-alam sa kung ano ang talagang nangyari dito. Na hindi talaga namin matukoy kung ano ang sanhi ng kanyang kinamatay. Nang malaman ni tatay ang nangyari sa aming kapatid, kahit ito ay talagang hindi makapaniwala. At nung kasalukuyang nakaburol ang aming bunsong kapatid, ay may ilang mga tao ring nakiramay at nakipaglamay. Isang matanda ang nakapagsabi kanila nanay na hindi umano normal ang pagkamatay ng bunso naming kapatid. Sabi pa niya, mayroong aswang na malapit doon sa lugar namin at malakas ang kanyang kutob na ang kapatid ko ay inaswang. Kung kaya, pinayuhan niya sila nanay na mag-ingat. May mga sinabi pang matanda sa kanila na hindi ko na masyadong narinig. Pero hinala ko ay tinuruan sila nito ng mga dapat naming gawin. Dahil simula noon ay wala nang gumagambala sa amin at nakapamuhay na rin kami ng payapa. Yun nga lang ay hindi na namin nakamit pa ang hustisya para sa bunso kong kapatid. Pero naniniwala akong hindi man sa mga kamay namin siya magbayad ay darating ang panahon na kanya pa ring pagbabayaran ang kasalanan na kanyang nagawa sa amin, lalong-lalo na sa kapatid ko.